Welcome po mga kakuya. Kumusta po kayo at namimiss ko po kayo mga kakuya. Ang topic natin mga kakuya, topic natin for today, ang mga apostol ba ay naniniwala ang Panginoong Hesus ay Diyos? So sa sulat ni Apostol San Juan, sinabi niya, nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama na ng Diyos at ang salita ay Diyos sa Juan 1 verse 1. Ang salita ay nagkatawang tao, Juan 1 verse 14, at yan ang Panginoong Hesus. Sulat din ni San Juan, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos, si Jesus, na lubos na minamahal ng Ama, Juan 1 verse 18. Sulat naman ni San Juan, sinabi ni Santo Tomas sa Panginoong Hesus, Panginoong ko at Diyos ko, Juan 20 verse 28. Sulat naman ni San Juan, sinabi niya, at nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo ay nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. 1 Juan 5 verse 20. Sa sulat din ni San Pedro, sinabi niya, para sa inyong lahat na tulad naming tumangkap ng napakahalagang pananampalatayang mula sa ating makatarungan Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. 2 Pedro 1 verse 1. Sulat din ni San Pablo, sinabi niya, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya ay nagkatawang tao, sa Kolosas 2 verse 9. Sa sulat naman ni San Juan sa aklat na pahayag, sinabi niya, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na siyang nakaraan at kasalukuyan at darating. No? Sa pahayag 1 verse 4, ang darating ay ang Panginoong Hesus. Siya ay muling darating hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Hebreo 9 verse 28. Sa sulat naman ni San Juan, sinabi ng Panginoong Hesus, makinig kayo, darating na ako. Mapalad ang tumutupad sa mga propesiya na nilalaman ng aklat na ito. Pahayag 22 verse 7 at pahayag 22 verse 20, malinaw na ang Panginoong Hesus ang darating, kaya malinaw na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Mababasa rin natin sa sulat ni San Tito, habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan. Ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at takapagligtas na si Jesucristo. Tito 2 verse 13. Sa mga nakasulat sa Biblia na ito ay malinaw na ang paniniwala sa mga Kristiyano ay Diyos ang Panginoong Hesus na nagkatawang tao, hindi tao na nagpanggap na Diyos. No? So malinaw ating nabasa, ang mga apostol ay naniniwala na Diyos si Kristo. Kaya magsuri at mag-ingat talaga tayo sa ibang mga tagapagturo ng mga bulaang propita, mga kakuya. Kaya mag-aral at magsuri. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat po, mga kakuya. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. We carry Christ in our hearts, in what we do and say. We raise our voices, live the truth for those who've gone astray. Nourished by the Eucharist, we build community. So here we are to pledge our lives to the Lord.